Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na maging matagumpay ang dalawang pinuno ng Merm Alliance sa pagpastlang sa isang ulo ng Dragon Turtle, ay agad naman na nagsaya ang mga kasamahan ng mga ito sa tagumpay na kanilang ginawa. Sa isip naman ng pinuno ng Moyong Clan ay masaya itong napapasabi sa kanyang isip na naging matagumpay sila sa ginawa nilang iyon, at ngayon ay kailangan naman nilang matulungan ang iba pa sa lokasyon ng kinaroroonan ng iba pang ulo ng Dragon Turtle. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa may mga dugong tumutulo na nagmumula sa kanilang itaas. Kaya naman ay napatanong ito na kung ano naman kaya itong itim na likido na tumutulo sa kanilang itaas. Nang bigla naman na nanlaki ang mga mata nito, dahil sa nakita niya muling pagkabuhay ng malaking halimaw sa kanilang kinaroroonan, na maging ang iba ay nakita din ang kakaibang pangyayaring ito. Kaya naman nang makita ito ng Moyong Clan Leader, ay agad itong nagtungo sa kinaroroonan ng Huangbo Clan Leader upang magawang mapaalis sa kanyang kinaroroonan, kaya naman ay agad na itong napasigaw ng malakas. Nang magawa ng mapakawalan ng malaking halimaw ang pag-atake nito, ngunit huli na para sa pinuno ng Huangbo ang maiwasan ito dahil sa matagumpay na itong tumama sa kanyang katawan. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay napapasabi naman si Wang Hul na kung nananaginip ba siya ngayon, dahil inakala niya na nakita na niya ang hindi kapani-pani walang tanawin sa buong buhay niya ngunit ano itong nakikita niya ngayon, sinang-ayunan naman ito ni Becky at napasabi na palagi silang sinusurpresa ng kanilang Demon Lord. Maging si Moon Gyu ay natutuwa din sa mga nakikita ng kanyang mga mata, dahil sa nagagawa lamang na i-absorb ni Qian Yuwon ang kapangyarihang pinapalabas ng Dragon Turtle sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman nang matapos na mahigop ito ng ating bida, ay sinabi naman ng nanomachine dito na ang energy charge niya ay umabot na ng 500% na labis naman na ikinatuwa ng ating bida. Kaya naman nang muling maghahanda ang Dragon Turtle sa pag-atake sa ating bida, ay gamit lamang ang isang pagkumpas nito ay mabilis naman na naipasara ni Qian Yuwon ang bibig nito. Dahil dito ay masaya naman siyang tinatanong ng ating bida na kung may problema ba ito, at kung bakit hindi niya muling gawin iyon. Ngunit bigla na lamang na mas tinindihan ni Qian Yuwon ang ginagawa nitong pagkontrol sa bibig ng malaking halimaw upang magawang bumaon ng mga ngipin nito sa kanyang mismong bunganga. Kaya naman dahil dito ay agad na kumuha ng sandata si Qian Yuwon gamit ang kanyang Void Capture, at agad na inihanda upang gamiting pang-atake. Kaya naman ay agad nitong inutusan ang nanomachine na i-lock na ang kanyang target na agad naman na sinunod nito at sinabi na uumpisahan na nitong ipunan ng kanyang enerhiya gamit ang 200% na enerhiya na kanyang nakolekta sa pamamagitan sa paghigop dito, at hindi din nagtagal ay agad na nagbigay si Qian Yuwon ng paghudyat upang pakawalan na ito. Dahil dito ay agad na nagtungo ito sa kinaroroonan ng malaking halimaw habang kontrol ng ating bida ang pagtikam ng bibig nito. At hindi din nagtagal ay nang tumama ito sa ulo ng malaking halimaw, ay sa lakas ng pag-atakeng ginawa ng ating bida ay nagkapira-piraso ito sa maliliit na parte. Kaya naman dahil dito ay nagsigawan ang lahat ng mga miyembro ng demonic cult sa labis na kasiyahan dahil sa nagawang matalo ng kanilang Demon Lord ang ulo ng Dragon Turtle na nasa kanilang harapan, at sabay-sabay na nagsasabi na ito ay pagbibigay ng pagpupugay para sa kanilang Heavenly Demon Divine Cult. Matapos naman na bumagsak ng katawan ng Dragon Turtle ay agad naman na may lumabas na notifikasyon at sinasabi nito na ang kanyang natitirang enerhiya ay dahan-dahan na bumababa na mula sa 230% ay ngayon ay nasa 174% na lamang ito. Kaya naman dahil dito ay nagtataka naman na napapasabi ang ating bida sa kanyang isip na mukhang nagamit niya ang mga ito ng ganoon lamang kadali dahil sa hindi naman ito ang madalas na enerhiya na mayroon siya, at bukod pa doon ay nakakaramdam siya ng labis na pagkapagod dahil sa mabilis na paglabas ng mga true energy sa kanyang katawan, kaya naman sa tingin niya ay kahit na ganoon ay nagawa naman na niyang maasikaso ng mabilisan ang problema na mayroon sila sa lugar na ito. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa nagmamadali siyang pinupuntahan ni Moon Gyu, kaya naman ay masaya naman itong sinabihan ang babae na wala na ito pang dapat na ikabahala dahil sa nagawa na niyang mapaslang ang malaking halimaw na nasa kanilang kinaroroonan at wala lamang ang natamo niya sa halimaw na ito. Nang bigla naman na naglabasan ang malalakas na itim na apoy sa palibot ng kanyang katawan, upang magtaka si Moon Gyu at maging siya,
kaya naman dahil dito ay napatanong siya sa kanyang sarili na kung bakit naman biglaan na lamang na lumabas ito sa kanyang katawan. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa muling nabuhay ang malaking halimaw na kanina lamang ay pinagpira-piraso na niya, at nagawang makapagbigay dito ng malakas na pag-atake upang agad naman siyang mapasalag, kaya naman ay napapasabi ito sa kanyang isip na mukhang ang isang ito ay may kakayahang mag-regenerate ng kanyang sarili, at sa nakitang ito naman ni Moongyu ay labis siyang nag-aalala para sa ating bida. Sa kinaroroonan naman nila Baekgi at Wang Hul ay napapasabi ang mga ito na parang isang bangungot ang nagaganap dahil sa hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan, dahil sa kumikilos pang muli ito, at habang nakatayo, ay muling bumabalik ang lahat ng mga parte ng katawan nito na nawasak na parang ang halimaw na ito ay isang immortal. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ng ataking ginawa kay Qian Yuun ay bigla naman na lumabas ang system at sinasabi nito na ginamit ng ating bida ang pinakamabisang pangdepensa ng kanyang katawan, kaya naman dahil dito ay agad na nagpasalamat ang ating bida sa nanomachine dahil sa paggawa ng bagay na iyon. Ngunit sabi nito na hindi pa din siya makapaniwala na ang ulo ng isang ito na nagawa niyang mapasabog ay nagawang may regenerate ang kanyang katawan ng ganon lamang kadali. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa naririnig nito ang kaganapan sa iba pang bahagi ng lugar, kaya naman ay napasabi siya na kung ganon ay nagawa din palang mapaslang ng mga taga-Merm Alliance ang isang ulo ng Dragon Turtle, ngunit sa kasamaang palad ay nagawa din itong mag-regenerate. Kaya naman ay napapasabi siya na sa tingin niya na maging sa isang ulo pa na kinakaharap ng puwersa ng mga taga-Northern Sea Ice Palace ay magiging ganito din ang kahihinatnan. Dahil dito ay napaisip siya na kung ganun ay may kakayahan ang isang ito na may regenerate ang bawat parte ng kanyang katawan, kaya naman kung ang lahat ng mga ulo ay ganito ay mukhang mahihirapan sila dito. Nang bigla naman itong napahinto dahil sa hindi pa nito nakikita ang isa pang ulo ng Dragon Turtle, kaya naman ay agad nitong pinakiramdaman ng lupa, ngunit habang ginagawa naman niya ang paghahanap sa nakatagong pang-apat na ulo ng halimaw, ay naghahanda naman ang isa sa kanyang tabi upang atakihin siya, kaya naman dahil dito ay malakas na sinabihan siya ni Moongyu na umalis na ito sa kanyang kinaroroonan dahil sa nagbabadyang pag-ataking muli ng malaking halimaw sa kanyang harapan. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at nagpatuloy pa sa kanyang ginagawa. Ngunit bigla naman siyang nagpalipat-lipat ng kanyang pwesto na labis na ipinagtataka ng ibang mga kasamahan nito, at maging ang halimaw na muling binubuo ang kanyang sarili ay nagtataka na din sa ginagawang pagpapalipat-lipat nito ng pwesto. Sa isip naman ng ating bida habang nagpapalipat-lipat ng kinaroroonan, ay nakakaramdam siya ng vibration mula sa kailaliman ng lugar na ito, at ito ay labis na kakaiba, dahil ito ay parang vibration na mula sa pagtibok ng puso, isang masiglang pagtibok na para bang nasasabik ito sa kung anuman. Matapos ay ginamit naman nito ang kanyang internal energy upang maiangat ang kanyang sarili, at napasabi na mula sa lugar na iyon, ay ang vibration ay mas malakas, at kung tama ang kanyang hinala sa lahat ng kanyang ginawang pagdama sa presensya nito mula sa ilalim ng lupa, ay ang tunay na ulo ng Dragon Turtle ay maaaring nasa mismong ilalim ng kinatatayuan ng palasyo ng Northern Sea Ice Palace. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.